Mga ka-sports, may malaking tanong ngayon sa Gilas community. Sino ang dapat isama sa next FIBA Asian Qualifiers? At ito pa, may signal na ba kay Mike Phillips? Sigurado na ba si Kevin Kiambao? Paano si Justin Brownlee? At bakit may pangalan na hindi pa guaranteed? Sa video na ito ay maimayin natin ang posibleng lineup ng Gilas Pilipinas para sa susunod na window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Mike Phillips, may signal na ba? Unahin natin ang player na ito. Sa nakaraang window, malaking usapan kung magiging local ba siya sa FIBA classification. Ngayon, mukhang mas malinaw na ang sitwasyon. Kung tuluyan siyang maisama bilang local, malaking boost ito sa Gilas. Bakit importante si Phillips? Isang high motor player, energy guy, kayang umatake sa basket, malakas sa offensive rebounds, physical defender. Sa international stage, kailangan natin ng forward na hindi lang shooter, kundi kayang sumabay sa physicality ng mga Asian powerhouses tulad ng Lebanon at Jordan. At kung pag-uusapan ng rebounding at hustle, isa si Phillips sa pinaka-consistent. So ngayon, kay Kevin Kiambao, lock na ba? Next, si Kevin Kiambao o mas kilala nating bilang KQ. Siya ang isa sa pinaka-skilled forwards natin ngayon. Isa siyang certified stretch 4, may outside shooting, kayang mag-facilitate, may defensive instinct. Pero may tanong, guaranteed na ba siya sa third window? May posibilidad na maaapektuhan ito ng overseas commitment o kontrata sa ibang liga. Sa modern basketball, laging factor ang availability. Pero kung available si KQ, halos automatic siya sa lineup dahil sa versatility niya. Sumunod si Justin Brownlee, still the main man. Sa mga nagkaraang tournaments, siya ang naging go-to guy ng Gilas, veteran leadership, clutch shooting at composure. Sa ganitong klaseng qualifiers, malaking bagay ang experience. Tanong lang, kung may NBA transaction o contract issue ba, maapektuhan ang availability niya? Kung healthy at available si Brownlee, malaki ang chance na siya pa rin ang primary option ng ating national team. Sa frontcourt depth, si Tamayo, Baltasar, Edu. Pagdating sa frontline, napakaraming pagpipilian. Si Carl Tamayo, isang versatile scorer, may mid-range game. Si Justin Baltasar, natural rebounder, may outside touch. Si AJ Ido, isang elite rim protector, shot blocker at athletic. Kung pag-uusapan ng interior defense, si AJ Ido ang maaaring maging X-factor. Kung kailangan naman ng floor spacing, pasok si Tamayo o Baltasar. Sa backcourt options natin, si Scottie, CJ at iba pa. Hindi rin mawawala ang guards, no? Si Scottie Thompson, isang hustle king, rebounding guard. Si CJ Perez, explosive scorer. Si Calvin Oftana, isang 3-and-D wing. Si Troy Rosario, isang stretch forward option. Ang kailangan ng Gilas sa next window, shooting, defense, rebounding, experience. At higit sa lahat ang availability. So sa third window ng qualifiers, hindi lang talento ang laban, consistency at chemistry din. Kung mabubuo ang lineup na may Brownlee as leader, KQ as versatile forward, Phillips as energy enforcer, Edos as a rim protector, posibleng ito na ang pinaka-balance na lineup ng Gilas sa qualifiers. Pero tandaan na, hindi pa guaranteed ang lahat. May mga kontrata, NBA movements at club commitments na maaring makakaapekto. Kaya mga ka-sports, sa tingin nyo, dapat ba talagang isama si Mike Phillips sa lineup? Lock na ba si Kevin Kiambao? Sino ang dapat tanggalin kung limitado ang roster spot? Comment down below ang dream lineup ninyo para sa next window ng Asian Qualifiers. At kung gusto nyo pa ng mas malalim na analysis tungkol sa Gilas, like, share at subscribe na. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!